Mga kakwentay, mayroon tayong dadayuhin. Siya ang anak ng nagpasikat ng napakaraming kanta na ito, tulad nito. Sa silong ni Kaka, may taong nakadapa. At saka to. Anak ka ng pu, anak ka ng pu. Eto pa. Di ba't ang sabi mo'y iyo lamang huhugasan, at pagkatapos mo sa akin ay patitik mo, ibigay mo na. At yan pa. Ako ay tindero sa may Divisoria. Malaki ang itlog na aking paninda buhat sa Pampanga. Napakaraming pinasikat na kanta. May pulis sa ilalim ng tulay. May pulis sa ilalim ng tulay. Nalaman natin na nakatira siya ngayon sa Malolos, Bulacan. Kaya pupuntahan natin mga kakwentay. Samahan niyo ako, alamin natin ang kwento ng buhay ng kanyang airpot. At siyempre, ang kwento rin ng buhay niya. Tara, samahan niyo ako. Gusto kong marinig ang kwento mo, kakwentay. Gusto kong marinig ang payo mo, kakwentay. Kaya mga kakwentay, nandito na nga tayo sa bahay ni Kuya Charlie. Ito yung bahay niya. Tao po! Kuya Charlie! Ayun! Ayun, kita. Kuya Charlie, oh. Hi KJ, how are you? Hello, tingin. Kamusta? Nahanap din kita. Oo nga, tuloy ka sa aking kaharian. Welcome. Kumusta Kuya Charlie? Okay naman, okay naman. Ang anak ng hari ng novelty song. Kamusta ang biyahe, pare? Ayos naman eh. Ayan, thank you. Pasok. Nag-champion ako sa ang bagong kampiyon 1984. Ako yung kauna-unang finalist ng 1984. Undefeated ako, walang tumalo sa akin. Hanggang nag-resign na ako. Pagka-resign ko, sumunod naman, nag-champion si Regine. Niyaya ko yung aking anak sa binyag na si Chris Angelica. Kailangan pagpaiba kayo ng edad. Kailangan 10 years above ang agwat nyo. Sa Showtime, yung ano yun, Stars on 45. Tsaka pinalabas din doon yung buhay ko, yung Charlie Fry story. Sa kanilang Holy Week special. Ang gumanap na ako, si Billy Crawford. Walang korte makakapigil sa akin. Na-nominate sa Awit Awards noong araw, noong 1990s din yung kanta ko na parang ayaw ko na. Kaya't parang ayaw na, nahihirapan na sila. Hindi ko na papatagalin pa. Ipapakilala ko na sa inyo. Eto na, si Kuya Charlie. Thank you very much. KJ, how are you? Kamusta? Salamat sa pagdalaw dito sa akin sa Malolos, Bulacan. Kuya Charlie, ako excited ako na malaman ang kwento ng buhay mo. Ano actually KJ, no? Technically, mapakatagal ko na kasi ang aga ko nagsimula, 6 years old. Nung panahon nung kasikatan ng grupo ng father ko, yung The Big Three Sullivans. Ang ama ko po kasi ay si Mr. Boy Sullivan, si Haring Solomon. Na member din ng PhilSCAP, ng Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers. At sa kasamaang palad, nagpaalam na siya sa atin noong 2020. Kilala rin ni KJ yun personally. Sa edad na 82, yung panahon nila, nagpo-front ako sa kanila, sa mga shows nila. I was only 6 years old. Batang-bata pa. 6 na taon pa lang ako, batang maliit pa lang ako, Michael Jackson, kinakanta ko. I was already a professional performer. Kasama ko yung Big Three Sullivans sa mga shows sa Ross Boulevard, sa mga bars, mga clubs, mga supper clubs, ganyan. Sa Eduardo's, sa Rino's, mga natatanda ko na araw, sa Bayside. So, batang maliit pa lang ako, nag-perform na ako, singer na ako talaga. I'm 61 now, so technically, 55 years na po ako nagpe-perform. Hindi naman ako tumigil talaga, as in, tuloy-tuloy lang siya hanggang nagbanda ako, o nag-solo muna ako, no? Tapos, nung nagbibinata na ako, medyo nagbago na ang boses ko, kayo si Papa ng banda yun, The Sullivans Band. Doon din ako nagsimula. At the age of 17, nandun na ako sa banda niya. Tapos tuloy-tuloy na yun. Tapos nagtayo ako ng sarili ko, yung Diana's Project. Tapos sa Japan, nagtayo rin ako ng banda, yung Hot Wow. I was in Japan for 16 years.
16 na taon ako nanirahan sa Japan. Pero bago yan, Kuya Charlie, nabalitaan ko na naging kakumpetensya mo dati si Regine Velasquez. Oo. Pwede ba namin malaman ang kwento nun? Ano yun, 1984. 19 years old ako. Si Regine, 15. 1984. 15 siya, 19 ako. Nag-champion ako sa ang bagong kampiyon 1984. Ako yung kauna-unang finalist ng 1984. Undefeated ako, walang tumalo sa akin. Hanggang nag-resign na ako. Pagka-resign ko, na bakante yung championship, yung Corona, walang champion. Sumunod naman, nag-champion si Regine. Siya naman ang naging undefeated. So, pareho kami undefeated. So, lumabot kami ng Grand Finals ng December 1984. At pagdating ng Grand Finals, nag-second ako sa kanya. Bali, first runner-up ako siya ang champion. Pareho kami taga Bulacan. Sa Gabalagta si Chona, si Regine. Tapos, yun nga, nagbanda na ako. So, 16 na taon ako tumira sa Japan. So, pagbalik ko dito, malaki na yung pangalan ni Regine. Sikat na siya. Ako naman, nakalimutan na ako ng tao ng mga Pilipino dahil sa tagal ko nawala. So, ngayon, nagbalik na lang ako. Ngayon na lang, nung matanda na ako, may edad na uli ako, tsaka na ako bumalik dito. Pero, more on, hindi na sa pagiging singer. More on songwriting, naging composer na ako. Hindi ka naman nawala sa music industry, talagang nandun pa rin. Oh, Wala ka sa Pilipinas, nasa Japan ka, pero mundo pa rin ng musika ang iyong musika pa rin. Tapos hanggang ngayon, hindi na ako masyado nagpe-perform, pero musika pa rin. Musika pa rin. Songwriting, musical directing, nagdi-direct ako ng mga pelikula, yung mga musical director ako sa pelikula. Pag nanonood kayo ng movie, yung mga background music, halimbawa yung naghahabol ng kotse, yung mga jajan, yan ang pinagkakaabala ko kasi naging member din ako ng Film Academy. Kila Direk Leo Martinez, kila Res Cortez. Samuel Fan dyan. So, doon ako madalas gumawa ng project. Kila Direk Hero Bautista, yung mga nakakasama ko. So, more on technical sa likod na lang ako. Hindi na ako masyado. Pero nagpe-perform pa rin ako every now and then. Pag nakukumbida ako sa mga events, katulad ng mga debut, birthdays, corporate meetings, corporate events, nakakapag-perform pa rin naman. Kasama ka din sa GMA, sa The Voice Generation. Yes. Bakit ito nga? Ano yan? 2023, 2 years ago lang. Bago wala pa. pa 3 taon. Parang yun yung kauna-unahan ng GMA na ginawa yung The Voice Generation, no? Kasi The Voice Generation, ang pagkakaiba nun, duet, trio, quartet, banda, group, choir, walang solo performance. Niyaya ko yung aking anak sa binyag na si Chris Angelica. Kailangan magpaiba kayo ng edad. Kailangan 10 years above ang agwat nyo. Kaya siya yung 24, ako yung panahon na 58. So, nasama kami sa grupo ni Chito Miranda yun. Umabot naman kami hanggang semifinals ng The Voice. Yung sumali ka sa Asian Song Asian Festival. Song Festival. Ginanap yun sa Jakarta, sa Indonesia. Wow, grabe. 2019 naman yun. Yun yung panahon ng bago mag-pandemic. Nagkaroon ng pa-audition Indosiar TV. Dito sa Pilipinas. Yung Indosiar TV, yun yung parang ABS-CBN, pinakamalaking TV network sa Jakarta, Indonesia. Nagpa-audition sila sa mga bansa sa Asia. Nagpadala sila ng mga executive nila. So dito ginanap sa SEDA, si Brother Gino Padilla at saka si Jet Pangan ng Dadon. Ayun, umuwi ka ng Pilipinas. Hindi ako dito. Tapos may plano ang bumalik doon kasi gusto ng Indosiar TV na gumawa ako ng recording sa Indonesia kasama yung sikat na singer doon, si Miss Iis Guyanto. Magduduet kami. Kaya lang biglang nag-pandemic, nag-COVID ng 2020. Tapos hindi na natuloy. Kasi natapos yun, October. Mabuti, nakauwi ka na rito. October 2019 natapos yun. From September to October 2019. Tapos, babalik sana ako ng March, bigla naman nag-COVID. So, hindi na natuloy yun, sayang. Sa Showtime, yung 2014 yun, 2015, yung panahon na Stars on 45. And you can't solve the Finalist din ako roon. Nanalo rin ako doon sa Stars on 45. So, tsaka pinalabas din doon yung buhay ko, yung Charlie Fry story. Sa kanilang Holy Week special. Ang gumanap na ako, si Billy Crawford. Oo, napanood ko nga yun Ako ang tatay nila. Walang korte makakapigil sa akin. Wala ka ng karapatan sa mga anak mo. Actually, sa story ni Charlie, marami kayo matutunan. Una sa lahat, mangyari pagkakama mga pamilya mo, especially mga anak mo. Madlang people, panoorin niyo po ang kwento ni Sir Charlie Fry. Napakahirap. Watch it.
Crawford, Charlie Fry. Drama yung buhay. Drama ang buhay na. Ano pa ang mga pwede mong ikwento dito sa Quinpay na mapupulutan ng aral ng ating mga ka-Quinpay? Sa mga Yung pagiging songwriter, syempre. Tsaka yung paggawa ng mga scores, ng mga musical scoring sa movies. Kasi alam mo, yung pagkanta, may limit yan eh. Kung hanggang ilang edad. Katulad ko, 61, senior na citizen na ako. So, hindi na ako masyadong umaasa na sisikat ako singer, di ba? Kaya yung pagiging songwriter ko, at yun ang walang yung pagiging musical director ko, yun ang walang Walang, kupas. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng iba pang talento bukod sa pag-awit. Although nandito pa rin naman yung boses ko, hindi naman ako iniiwanan. Pasalamat ako. Pero mas lalo ako nagpapasalamat dahil natuto akong gumawa ng kanta. Siguro it runs in our blood kasi ang tatay ko nga, di ba? Kaya ang nga sabi tatay ko ko nga ay sikat na songwriter. So siguro nahawa rin na kuha ko na yung genes niya ng pagsusulat ng kanta. Noong una, nagsimula lang ako sa paggawa-gawa ng tula hanggang nag-iimbento na rin ako ng tono, nagigita-gitara ako, tapos natuto ako Hindi mo magpiano. naman malaya, natututo ka na pala. Natuto na ako magpiano. Tapos ang importante sa lahat, KJ, yung palatanong ka. Kasi yung napupulot mo sa mga songwriters, sa mga nauna sa'yo, maaaring makakapulot ka ng maganda. Pati sa baguhan, pati mas nauna ako, yung mas bata sa akin, nagtatanong pa rin ako. Doon ako natuto sa pagtatanong, yung pinagsama-sama ko yung mga ideas, hanggang unti-unti nararamdaman ko ba, maayos nagiging maayos na yung pagsusulat ko, tapos natuto na ako magpiano, natuto mag-gitara, tapos hanggang nauso yung sequencer ng 80s, 90s, di ba? Noong una, parang ayaw ko pang sumabay. Sabi ko, parang kawawa naman yung musikero. Yung machine na lang ang gumagawa ng mga music. Kasi nauso na yung ano eh. Pero naisip ko din, kung hindi naman ako sasabay dito, mapag-iiwanan naman ako, di ba? Pag-iwanan ka, Oo, magugulat ka na lang, wala ka na sa... wala na sa... Inaral ko rin siya. Sinubukan ko rin aralin. Hanggang matutunan ko rin. Nakagagawa na ako ng sarili kong musika. Ng -1 ko, sarili kong -1, sarili areglo. Doon ako natuto mag-arrange. Tapos, tuloy-tuloy na yun. Tapos ngayon naman, uso naman ngayon yung AI. Ayun nga. AI. Nabanggit mo yung AI. Ano ang masasabi mo nga pala tungkol sa AI? Kasi ito, AI generation na tayo ngayon. So, ano mai-advise mo dyan tungkol sa AI? Katulad din yan nung mauso yung sequencer. Na naapektuhan yung mga musikero, yung mga instrumentalist, yung mga tumutugtog ng mga instrumento, naapektuhan kasi isang tao na lang ang gagawa. Isang tao na lang. Kahit sino pwede nang gumawa. Full orchestra, full orchestration, di ba? So, pero kung hindi ko sinabayan yun, ay, wala akong trabaho, di ba? Mawawalan ako ng hanap buhay. So, sumabay ako ron. Ngayon, ganito rin sa AI. Ang payo ko lang, gamitin natin siya as a tool. As a tool. Tool lang siya, kumbaga. Hindi siya... Huwag kang umasa dun sa... Huwag mo natin iasa sa kanya lahat yung paggawa ng letra natin, paggawa ng musika natin. Kasi ako, ginagawa ko sa AI, ang nawalan ng trabaho naman sa AI, kung nung araw sa sequence na nawalan ng trabaho yung mga instrumentalist. Ngayon, nawalan naman ng trabaho sa mga arranger. Ang arranger ang nakinabang sa sequencer. Nawalan ng trabaho yung musikero. Sila naman ngayon... Sila nakinabang sa sequencer, yung arranger. Ngayon, yung arranger naman, sila naman sa ang nawalan ng trabaho ngayon. Kasi, madali na magpa-arrange sa AI. Kaya nga eh. Magde-demo lang ako. Galing. Magde-demo lang ako ng gitara o magde-demo lang ako ng piano, kakantahan ko, i-record ko. Tapos ipapagawa ko sa AI ng music. Presto, may sarili na ako. Ang galing ng ng Ang pagkakaiba ko lang kasi ako ang gumagawa ng music ko. Ako yung gumagawa ng melody ko. Ako gumagawa ng letra ko, hindi yung AI. Kumbaga, pinapa-areglo ko lang sa pinapa-enhance mo lang, papaayos mo lang sa AI, pero sa iyo pa rin ang idea, no? Kasi ang laking tipid sa arrangement. Kasi ako, pag nag-arrange ako, 8,000, 10,000 pesos isang kanta. Ano na yun? Ang sinisingil ko. So, ang laking tipid yun. Hindi na ako magpapagawa sa arranger. Kasi minsan, sa sobrang daming ginagawa, nagpapa-arrange din ako sa iba. Nagbabayad ako 8,000, 10,000, isang kanta. Ang laking tipid nun. So, malaking tulong talaga siya. Pero, ang pangit lang doon, bigla na dumami yung tinatawag na composer kunyari. Yung mga legitibong composer talaga, mga nasagasaan eh. Totoo naman yun. Sabi ko nga sa'yo, ng 80s, nauso sequencer, na-apektuhan ang musikero. Arranger na nakinabang. Ngayon naman, ang arranger naman na napilay,
Kaya nga. sa AI. Kumbaga panapanahon lang. Kaya lang wala tayong magagawa KJ kasi Wala tayong magagawa. ito yan. Nandiyan na yan eh. This is today. Oo. Kumbaga, buhay pa tayo, this is Mm. today. So, alam namang wag nating sabayan. Kailangan sabayan natin para ako wala kasi ako plano magretiro Oo. sa music. Sa pagkanta, pwede magretiro o pero sa pagiging musikero, habang Hindi. panahon, habang Habang buhay. nabubuhay hanggang Oo. tumihinga. Hanggang kaya ko gumawa ng kanta, gagawa ko na. Nung araw, talaga we have to go to the recording studio. Pupunta ka talaga at magbabayad ka ng per ora. Nung hindi pa digital nung araw, analog pa nun, yung mga real tape. Laking gastos, no? Magastos talaga per ora. Libo rin. Ngayon, lahat na halos ng composer may sariling May home sarili studio. na eh, home Ako, studio na eh. may malita ko Oo. ritong home studio na ginagamit ko pag ako gumagawa Saka ng mga may projects. laptop ka lang, may computer ka lang, di ba? Oo. Makakagawa ka na ng demo mo eh. Mabilis na eh, mabilis Mabilis na. eh. Hindi ka gaya dati, talagang pag musician ka, musikero ka, composer ka, pupunta ka talaga sa studio para mag-record. Sa bagay, yung paggawa ko naman ng Attack KJ, sabay naman yun sa pagiging singer ko nung bata pa ako. Ano pa lang ako kung di ako nagkakamali, 13 years old pa lang yata ako nung nakagawa ko ng unang kanta eh. Kasi yung mother ko, singer din. Oo. Mother and father ko, both singers eh. Galing siya sa Japan. Umuwi siya rito, meron siyang kinakantang Japanese song na nagustuhan ko yung melody. Oo. Ang ginawa ko, tinagalog ko lang siya, Tinagalog parang mo. parody lang. Tinagalog ko yung pero same melody pa rin, Japanese pa rin. Narinig ngayon ni Tito Mar Lopez ng The Victory The Sullivan. Big Three. Sabi niya, maganda yan Sabi ko, ginaya ko lang po yan sa Japanese. Nung araw, hindi pa naman mahigpit. Nagulat na ako one time, kinopya niya eh. Tapos, after a year siguro, mga isang taon, mga 14 na ako, ginigising ko yung mother ko. Di ba yun yung Japanese song ko na ginawa ng Tagalog? Tumutugtog na sa radyo. Kinakanta na ng isang singer na babae na may pangalan din ng 8. No? Sino ang nag-ano nun? Nung si Tito Mara. Ay, paano yun? Kaya nga ang ginawa ng mother ko, kinausap si Tito Mara. Ba't may pinakailaman? Kanta ni Charlie. Nga pala. Tama-tama, birthday ko nun. Bili ako ng cake ni Tito Mar, cake tsaka sapatos. Parang yun na yung kabayaran. Bayad ko. Pag bata pa naman ako. So, doon na nagsimula yung interest ko. Nung marinig ko na yung ginawa kong kanta, although hindi naman ako gumawa ng melody, narinig ko yung letra, ako gumawa, na tinutugtog sa radyo. Wala na siyang binago sa lyrics. Wala siyang binago. Na-inspired naman ako. So, kahit na sa kanya nakapangalan yung kanta, na-inspired naman ako kasi sarap naman pakinggan, di ba? Gawa ko yung kanta. Natuwa naman ako. So, nagtuloy-tuloy na ako sa paggawa. Doon na ako nagsimula. Paano ka maggawa ng kanta ko, Charlie? Yung melody ba o lyrics, paano mo siya sabay ba o hiwalay? Hindi. Minsan una yung melody, minsan una yung lyrics. Depende sa mood ko. Oo. Puhuni ako ng pinipito-pito ako ng melody. Wala naman to, walang letra. Walang letra. So, ire-record Parang ko. nag-humming ka lang. Re-record sa cellphone. Nung araw sa Sito kasit-tip. pito, kasi tip eh. Dati. Minsan naman, nauna naman ang letra ko. Kasi lyricist talaga ako. I am more of a lyricist than a music arrangement. So, madalas siguro kung mga 200 songs nakagawa na ako, no? Siguro kung lagpas kalahati doon, mga 150 siguro doon, mga nauna letra. Pero pa yung mga pagawa sa akin na iba. Yung mga Na may melody na, collaboration. May tono na, napasa sa akin yung tono, walang letra, lalagyan ko ng letra naman. Ano yung mga nasulat mo kanta na pwede natin i-share sa Queen Pie na? Ang pinaka nag-viral ng gusto sa akin dito sa YouTube nung panahon ng pandemic, kaya lang, parody lang. Parodies. Naka 37 parodies songs ako sa loob ng 6 months. Dami 37 parodies. So, kasi, nung pandemic yun? Anong pinakasumikat doon? Yung million ang views nun, million talaga eh. yung kukulong, yung tungkol sa Parmali, yung mga anomalya ba sa gobyerno. Sa politika. Hindi na pinakasumikat sa akin, pero may mga gawa akong Tagalog na originals na pinapakanta ko rin sa ibang singers katulad ng panahon ni luma na kasi ako. 1993 yung kinanta ni Juno Rivera, yung Naghihintay Sa'yo. Ano yun yung album ni Juno, 10 songs yun, 6 songs doon sa akin. Yung 4 na songs. Sa isang album. Kinuha ko sa ibang songwriter. Bali, 6 songs out of 10 songs nung album ni Juno. Sa Alpha Records, Alpha Music Corporation. Kay Mr. Buddy De Vera. Yun yung medyo ko nakilala yung kanta na yun.
Tsaka yung mismong solo Solo mo. single ko na na-nominate sa Awit Awards nung araw, no 1990s din yung kanta ko na parang ayaw ko na. Kaya't parang ayaw na nahihirapan ka sinta. Pagod ng puso ko Umang sa pag-ibig mo I'll never fall in love again I'd close my heart and just refrain From loving someone else Only to be hurt again Parang ayaw ko na Naging nominee yun sa Aliw Awards, di pala Awit Awards. Aliw Ito ba Awards. yung ano, yung picture na yan? Yung ano? Oh, yun. Ano yun, yung parang ayaw ko na, naging ano siya, nominee siya sa Best Country Music. Mas nagkapangalan kasi yung kanta na yun, mas nakilala yun sa probinsya. Oo. Nakarating ako hanggang Quezon Province, Bicol, Region. Doon, sumikat yung kanta ko, pero hindi sa Metro Manila. Kaya nga nung Awit Awards, Best Country Music nominee siya. Kumbaga, pang jukebox talaga. Pang jukebox. Kasi Kalaban- uso pa yung jukebox Kalaban ko talaga. sila, Imelda Papin. Meron akong bago. Hmm. May isang bagong grupo ngayon, parang Bini. Under sila ng Water Plus Productions. Oo, yun. I-promote mo. Sila Ano? Ma'am Marinette Gamboa, Mayor Mayore ng Dingras no, sa Ilocos. Sila Direk Efren Reyes Jr., sila Direk Mel Feliciano ng Showtime dati, at si Ma'am May. Sila yung may, ano, Sila may hawak ng talent. hawak ng talent. 6 na babae ito, mga bata. No? Magaganda, I-promote natin. I-promote natin. marunong yung kumanta. ano. Ang tawag sa kanila is Bodies The Bodies. Next Gen. The Bodies Next The Gen. Bodies Next Kasi Gen. sila yung new version ng Yung- Dyan, may kiliti ako dyan. Nagawa ni Paring Boy Christopher. Oo, yun. Ni-revive nila yung kanta na yun. Tapos, nagpagawa rin sa akin ng kanta. Nagpasa rin ako. Nagustuhan din naman. Yung kanta ko ngayon bago, yung Paasa. Mhm. Lagi na lang akong bitin. Bago to ngayon. Bagong-bago to. Puro ka na Itong lang taon na to paasa. nilabas. Lalabas ngayon 2026. Baka itong April. This month. Okay. Lalabas siya. Abangan So, natin yan. Abangan natin The yan. Bodies Next Gen. May mga mahilig yung magpaasa, di ba? Naging audition master ka sa Sa GMA. The Clash. The Clash. The Clash. Oo. Ako yung umiikot sa mga malls hanggang Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Paano diskarte mo dyan para may idea din yung mga mag-audition? Pwede mo silang bigyan ng tip. Oo nga, no. Bigyan mo sila ng tip kung ano yun. Basta be prepared. Pagka nag-audition ka, maging handa ka. Huwag kang sasala ng alanganin ka. Siguro di mong condition ang boses mo, nakapagpahinga ka mabuti, nakatulog ka ng tama, at naka-prepare ka maayos na presentable ka. And then, you have the voice. Kailangan, huwag kang maniwala sa nanay mo lang. Oo. Kasi lahat ng sasabihin ng nanay mo Gusto niya. sabi niya, Maganda. ang galing mo. Pero hindi naman, di ba? Di ba? Kasi nanay ko magulang eh. Actually, minsan nga, sabi ng mga taga-GMA sa akin, pag nagpapa-audition ako sa mga malls, sa Mindanao, kasama ko sila. Sir Charlie, bakit 5 lang ang pinili mo, may 100 yung pinakanta mo. Pinapila natin. Oo. 5 lang ang pinili mo. Sabi ko, kasi pagdating sa Maynila, i-reject din naman yan. Mapapagod lang, sayang pamasahe, Sayang gastos. Pagdating sa Maynila, hindi rin makukuha yan. Kunin din mas mataas pa sa akin. Kasi ako yung first screening. So lahat ako yung una sa sala. Pati hindi marunong, ako makikinig. Ang magaling, ako rin makikinig. Ako pipili unang-una eh. Tapos pag napili ko na, may second layer pa yan ng pamimili, yung mga matataas ang rango sa network, sa TV network. Yung mga executives sila pipili ng mga, hanggang 4 rounds yata yan. Hanggang may matitira ng pinakadulo. Pero lahat yun dumaan sa akin. Sa'yo muna. Minsan nga, yung parang tinulak lang eh. At sabi ko sa staff, malamang natulak ng staff ng GMA. Malamang tinulak ng barkada to. Papa kumakanta. Ay ko, sino nagpasali siya? Tinulak ko nila ako. Tama nga ako. Diba? Pero alam mo ba ako, KJ, pag nagpapa-audition ako, sabi sa akin mga taga-GMA, para hindi po tayo gabihin, Sir Charlie, direct. Pag, umpisa pala, pagka alam nyo ng tagalin niyo na, patigilin na. Ay, hindi, kakuwag. Pangit yun. May puso akong audition master eh. Yung bata, nagpagod, nagpuyat, bumili ng damit, nag-makeup, namasahe, pumila. Tapos hindi mo papaabutin man lang ng chorus. Tapos, Kakaumpisa pa lang, i-stop mo kaagad. kawawa rin naman, di ba? Kaya mo na umabot ng chorus. Kunyari, nagsusulat ako, pero hindi naman ako susunod. Nagda-drawing lang. Nagda-drawing ako ng bahay.
Okay, pagtapos na yung chorus. Okay, next. Thank you. Ah. Salamat po. Mm. At least pinakanta mo siya. Oo. Eh, malay mo yung tatay pala na, siga pala rin sa lugar na yun. Bigla- Abangan ako sa bigla- labas ng SM. Oo. Hindi mo wala pinaabot sa chorus. Anong kawawa naman ako. Oo. Pero sa mga nag-audition, siguro din yung handa kayo. Oo. Para hindi kayo masayang ang pagod nyo. Yun yun ang payo ni Kuya Charlie. Di bubay ang tekla. Nabubay ang tekla. Nabubay yung siya. tekla. Ikaw pala yung ano, nasa likod ng... Nung umpisa. 2 taon din ako ron. Nung umpisa. Pero matagal din ha. Kaso na-opera ako kaya natigil ako. Kinakanta ng bubay yung tekla, ikaw yung gumagawa nun ng Minus arrangement ng Minus minus one. one. Tapos sila na yung magkakanta. Pero sa'yo muna dadaan yun. Pero hindi ko naman composition. Kumbaga, mga cover lang. Ina-remix mo lang. Oo. Mapunta naman tayo doon sa kwento ng airport Ah, mo. Alam nila yung kantang ano eh, yung Oo. sikat na si Haring Solomon. Si Haring Solomon. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Tito Mar Lopez. Ang talagang nakadiscover din sa tatay ko. 1972. Nung nirecord niya yung Haring Solomon. Sabi nga ni Joey De Leon eh. Yan ang tunay na henyo. Sabi niya. The best in the West. Sila Papa at sila Tito Mar ang tumulong kay Tito Yoyoy. Dahil lagi may artista sa loob ng bahay namin. Sila Katsupoy, sila Chiquito, komedyan. sila Tintoy, sino pa ba? Si Dolphy na FTJ, Fernando po din. Nabalitaan ko na nagkaroon ka ng sakit. O anong nangyari sa'yo? Ano ko eh, kasi palibasa, hindi ako nagpapa-check up eh.